sa ato ang wali karon nga kagabion, since I am the first speaker. So let me have your attention in the book of Romans chapter 10. This will be our text. Romans 10 verse 13 to 17. Let's read this responsibly. Romans chapter 10 verse 13 to 17. Romans 10, 13, 17. Although part of my introductory, I will use our theme in Matthew 28, verse 19. So this time, our text is Romans chapter 10, verse 13 and 17. In verse 17, ato ning dunganan sa pagbasa, but starting from verse 13, let's read this responsibly. Ako mimuna, kamo ikaduho hantod sa human makaabot sa verse 17. Akong sugdon ingon ang Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Altogether now in verse 17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. May the Lord bless upon the reading of His word. Let's go in prayer. Gracious Father, Lord God, we're so thankful for this wonderful evening, loving Father, especially for this event, our 35th Mission Conference of the Anabaptist Church. Thank you, loving Father, sa paggamit aning simbahan na Ginoo, sa pagpadala sa mga misyonary nagkalailahi nga lugar, Ginoo, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, I pray sa una, Ginoo, nga pagpanerbisyo na mo sa unang event na mo, Ginoo, sa mo ang 35th anniversary. I pray, loving Father, for your presence this evening. Be with us, Lord. Guide us as we worship you in spirit and in truth through your Holy Spirit. Anoint the ears and the hearts of your people, Lord, to focus, Ginoo, sa pagpaminaw sa impulong, and at the same time, sa ko, Ginoo, nagahangyo ko og tabang sa imong balaang espiritu, Ginoo. Anoint my lips as your mouthpiece as I preach and deliver your word, loving Father, para masabta na mo, Ginoo, ang gusto nimo ipaabot tagsa-tagsa dinhi sa amo ang mensahe, Lord. I pray, may you speak to us in a very special way, loving Father. Pray also, Lord, that you will bind the power of Satan aron dili kahatag og samok, Ginoo, sa amo ang Ginoo nga activity karon, labi na sa pagpaminaw sa imong pagwali sa imong pulong, Ginoo. Lord, we claim the victory through your name. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. You take your seat, mga kaigsunan. Ingon ang Bible, ato nabasa ganina, klaro ang mensahe, although these texts, kapila na ni ginabalik, ako nadungog po sa mga magwawali. But this time, let me preach to you entitled, The World Needs the Word. Ang atong tema sa ato ang 35th Mission Conference is Reaching the World through sa pagpamagi sa pulong sa Ginoo. In the Bible, in Matthew chapter 28, verse 19, when Jesus said in the book of Matthew 28:19, go ye therefore and teach all nations. Sa iya pag-ingon, anak kaigsunan, He gave every believer a mission. And that mission is to bring His word to a world lost in darkness. Kay karong panahon namang kaigsunan, daghang nasod ang nagkaguliyang. Not only nagkaguliyang, daghang tao ang nangita og kalinaw. Og daghan nga kasing-kasing ang nagapangita og kamatuoran, og igo nga kamatuoran, mga kaigsunan. Pero ang tubag, mga kaigsunan, is not found in the politics. It's not found in the power. I'm talking about the power, the authority. Kung kinsa man ang naa sa taas karon, kung kinsa man ang presidente karon, kinsa man ang naa diya sa mga politisya, mga kaigsunan, nor our positions. Madato man ka, bisag unsa pa, kadaghan sa imong bahandi aning kalibutan na, let me tell you, dili na igo nga makatandog sa mga tao, mga kaigsunan. But it is found only in the Word of God. Because the Word of God, kaigsunan, it not only brings us information, but it brings us transformation. Kung ang libro sa kalibutan,
taught us or feed us information, but the Word of God give us and naghatag kanato og transformation, tagsa-tagsa kanato. That's the reason why ingon ang pulong sa Ginoo, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Why? Dili na tungod sa abilidad nimo, dili na tungod sa kinsa man na ang nagsangyaw anang tawhana, but tungod na sa pulong sa Ginoo nga iyang nadungog, nga wala daylain, nga paglahom aning kalibutana, kundili atong mangluluwas nga si Kristo o atong Dios, mga kaigsonan. The world just need more. Does not just need more information. It needs divine transformation. Praise the Lord for this ministry sa atong Sending Church na Baptist Church Cebu City, nga nagapadayon og host og mission conference, challenging mga young people, challenging man nga mubarog sa pulpito, that we need to speak boldly, preach boldly, share the word of God boldly sa mga katawhan, mga kaigsonan, because it needs a divine transformation through the gospel. And that is why, as we believers, we must rise and declare with conviction, the world needs the word. Yes, tinuod. Ang kami nga mga pastor, church workers sa simbahan, galamiton lamang sa Ginoo. But we want to tell you nga kung naamay pinakaki nga gamiton ng Ginoo nga ang katawan mo biya sa pagpakasala, walay lain kundili ang pulong sa Ginoo. That's the reason why ang pampulong sa Ginoo, go ye therefore and teach all nations. Unsa ang atong itudlo ang gospel, the death, burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ nga imong mabasa o imong matun-an lamang sa pulong sa Ginoo. This time, let me give you four things. Four things this evening. Number one, sa atong text, ingon ang Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Number one, mga kaigsonan, atong makita the message that brings faith. Regardless, unsa pagpangugat sa pastor, unsa pagkakamayng laki, magtambling-tambling man ka o papanaog o kalag, pero kung wala ang pulong sa Ginoo, kanang tawhana, di gyud ka makaingon nga tinud-anay nga makaangkon kang Ginoong Hesukristo nga iyang personal nga mangluwas. Sa tinuod lang. Muna every time sa among church, manggawas yung Brother Errol, Brother Lawrence, o guban pa nga mga men, si Brother Rolden, o sa mo kasimba sa among simbahan, magkakuyog kay day of the Sunday, I always tell them, regardless nga naa na nato ang trucks, nga bit nato, di tayo mo kumpiyansa, pagdala gyapon sa pulong sa Ginoo. Yes, naa na diha ang mga verses sa trucks nga atong ipanghatag, but maayo, og mao na gina-train diri sa atong simbahan nga magdagyo ta og pulong sa Ginoo, mga kaigsonan. Importante nga masayod ka kung asa gikan ang mensahe aron magbunga kani o pagtuo sa mga katawhan. The word of God is not just information. Sa ako pang naingon ganina, it's transformation, mga igsoon. Kung ang libro aning kalibutana sa mga pagskwela puro lang naga-feed kanatog information, but I want to tell you the uniqueness nga atong gibit-bit nga pulong sa Ginoo, magahatag ning transformation sa tao, magahatag ning kabaguhan sa tao, because every time the gospel is shared, faith is born in the hearts of those who listen. Do not underestimate the Bible that you have, because that Bible is very powerful. And that Bible, mga kaigsonan, maula na'y pamaagi, tool para ang mga tao matandog, para ang tao, ang kasing-kasing sa tao makadungog sa sakto nga pagtuo nga diha lamang niya maangkon kang Ginoong Hesukristo. We rich people dili pinahagi sa atong abilidad. Always remember, we need to remember always nga atong pagkabot sa mga tao dili na tungod sa imong abilidad. Although you are talented, you have ability, pero we want to tell you, and I want to tell you, mga igsoon, masking unsa pagka-bright aning kalibutana, pero kung walang pulong sa Ginoo, wa gyud may mabuhat ang imong pagka-bright. Pero pinaagi sa gamhanan nga kamaturan gikan sa pulong sa Ginoo. Nga gikan sa pulong sa Ginoo nga makasulti direkta sa kasing-kasing sa tao. Mo na kinahanglan nato
kaning Bible, ayaw pasagdahin ninyo. Dili kay ang inyong Bible ibilin sa simbahan. Inyong Bible, asara ninyo ibutang sa inyong kuan, panahon sa Domingo. Papaan lang ninyo kay manimba mo. O mo gamit mo kay musimba mo. Unta, dili ingon ana, ang inyong ipasagda ng pulong sa Ginoo. Kaya dili pa pulong sa, tungod sa pulong sa Ginoo. Unsa ingon sa Bible, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Number 2, not only the message that brings faith, but number 2, look at verse 14 and 15. Ito ang pampulong sa Ginoo. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15, and how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel and bring glad tidings of good things. Sa akong pagwali dito sa ato nga mga kamimbruhan sa simbahan sa Lapu-Lapu, I tell them, ang pinakanindot nga tiil, ang katong tiil nga naglakaw para manaog og kalag. I'm not saying dautan ang magpapedicure, nindot na magpapedicure. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Number 2, not only we will see the message that brings faith, but number 2, the messengers that bears the flame. Ang misnahiro nga ginabitbit kanunay, ginadaladala ang kainit nga manaog og kalag. Ingon ana ang gipangita sa Ginoo. The gospel was never meant to sit still. Dili lang ang pulong sa Ginoo, ang gospel nga imong mabasa diha sa pulong sa Ginoo nga magpundo lang mga kaigsunan or imong itago. God uses willing hearts, not perfect people to carry His word. Always remember, way tao nga perpekto ning kalibutan na. But if you have a willing heart, God will use you. If you are available, because availability and willingness are inseparable, o naana nimo higala, igsoon sa nakalaylay nga simbahan, asa man ka nga membro sa simbahan sa Anabaptist Church, let me encourage everyone, pwede ka gamiton sa Ginoo nga mensahero para sa maayo nga balita. Bisan kinsa pa member man ka ning simbahan, estudyante man ka, pastor man, or either you are a teacher, will God still use you if you are willing to be used sa Ginoo pagpanaog og kalag. Ngano man naana to ang pulong sa Ginoo. Lisod kayo nga manaog og kalag unya ang imong dalon kay tungod lagi na uso ning Bible app. Bible app na lang ka. Mo witness ka, Bible app na lang mo man uso ron. Sa mga kasimbahan na ron, na trend na ron sa kasimbahanan, nga instead, Bible ang iabli, dili sa pulpito, laptop ang iabli, iPad ang ibutang sa pulpito. Ingon pa ang usa ka Kristohano, dili na siya, the Bible says, pastor, the laptop says na, or the iPad says. Mao na nga pasalamat we remain to be old-fashioned, o nagpadayon tagbarog sa pulong sa Ginoo. As I always say, the gospel, the word of God was never meant to sit still. Ayaw tulog-tulogi ang pulong sa Ginoo. Every time nga naa kay tsansa nga makapanaog ka kalag, share the gospel. Share the good things, the good news that Christ Jesus came into this world para luwason ang mga makasasala. Number 3, verse 13. The Bible says, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Praise the Lord! Ingon ang pulong sa Ginoo, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. There's no discrimination, mga kaigsonan. We're talking about sa gospel, masking kinsa ang mutuo kay Jesucristo, ngayong personal manguluwas, makaangkon ka og kaluwasan.
dagang kalag sa kalibutan nga nangita og tinuod nga kasaligan. But only Jesus Christ, our faithful Lord, can satisfy their hearts. Number 3, the multitudes that needs the faithful Lord. That's number 3. The gospel points them to the Lord Jesus Christ, to our faithful Lord Jesus Christ, who loves without limit, forgives without measures, and saves without pay. Our mission, mga kaigsunan, is to bring the word or to bring the world to the Lord Jesus Christ. That's the greatest mission or the great missions nga kinahanglan nimo buhaton. Dili pasabot nga member lang ka aning simbahana. Dili pasabot bata lang ka aning simbahana, bago pa ka nga Kristohanon nga na-raise aning simbahana or asa nga simbahan ka na-raise. Dili babag ang kabaguhan kung ganahan ka magpagamit sa Ginoo. You know what encouraged me nga mag-street preaching is makita nako diri sa atong sending church mismo nga kasagaran nga mga young people halos tanan ang manguyog kabalo na nga muwali. Sa Anabaptist Church sa Kwaming City, halos tanan nga mga men, mabata, matiguan, kabalo muwali. Let me encourage everyone, padayon og paggamit sa Ginoo. And then number 4, the last. Look at Isaiah 55:11. Excuse me. Isaiah 55:11. Ingon pampulong sa Ginoo. Just bear with me on there. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Number 4, the last, the miracle that never fails. Ang milagro igsoon, kung imong gipaambit ang pulong sa Ginoo, sigurado gyud nga kini maglihok igsoon, nga kini naay buhaton sa tawo nga makadungog. It accomplishes ingon pa ang pulong sa Ginoo. Maybe mga igsoon, dili nato makita dayon ang bunga. Mo na everyone, some Baptist or other denomination will attack an Baptist church sa street preaching, nga ngano kuno mag-street preaching, nga wala man ay bunga. Passing man mga tao. But let me tell you, in the book of Isaiah chapter 5:11, nga atong nabasa, sa diha nga mimong mapaambit ang pulong sa Ginoo, it will not return unto him void. Dili kawang ang imong pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Maybe dili nato makita dayon nimo, makita dayon ang bunga. Pero ang pulong sa Ginoo, dili gyud mapakyas. Mapakyas pa ang pulong sa tao, pero ang pulong sa Ginoo dili gyud mapakyas. It plants, it waters, and it in God's time magbunga kini. Padayon lang mga igsoon. Let me challenge you, mga igsoon. Ang kalibutan nato karon puno sa pagpasigarbo sa kaalam. Kaalam, bahandi, unya napay gitawag nga gahom. Gahom kay tungod naa sila sa gitawag nga pedestal sa ilang kinabuhi. Either your authority comes from government or unsa asa kadapitan ang authority, but let me tell you, maski unsa pa na imong kaalam nimo, bahandi o gahom nga naa nimo, apan ang kalibutan karon naglakaw gihapon sa kangit-ngit. Only the Word of God brings light, life, and lasting hope sa katawhan. Just like you and me, nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakaangkon ta o gitawag nga kahayag sa atong kinabuhi, kinabuhing walay dayon o paglaom nga naalang ni Kristo mga igsoon. So let us go forth as God's messenger. Let me tell you,
dili pastor ra ang God's messengers. All of us nga mga anak sa Ginoo nga nagprofess nga Kristohanon ka, all of us are God's messengers. So let us go forth carrying the truth with faith and fire, because until every heart has heard, our missions remains the same. The world still needs the word. Last verse, and we will close. Mark 16:15. A very familiar verse. But let me read to you. Ingon pampulong sa Ginoo, mismo ang Ginoo niingon, and He said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Heavenly Father, Lord God, again, Lord, salamat Ginoo sa higayon nga kami nakadungog sa imong pulong, challenging us, loving Father, to go forth sa kalibutan, sa pagsangyaw sa imong pulong, Ginoo, may tungod sa imong kalawasan. Lord, I pray, padayon, nagaampo ko, Ginoo, nga imong presensya kanunay, magauban ka namo, Lord, gikan sa pagsugod, hantod mahuman, Ginoo, ikaw magagiya sa tagsa-tagsa. All these things I ask, in Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Amen. Thank you, Pastor